sa totoo. True FM. Dito sa True FM. True FM. Dito sa True FM. Dito tayo sa totoo. Masarap pakinggan ang katotohanan. Dito tayo sa totoo. Walang kasinungalingan. Tunay na kapatid, iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino. Dito tayo sa totoo. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag lang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong chika-tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha! Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. O parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang naghahanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo kahit ang sama ng magulang mo. 9 na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Sa bagong taon, ano ang babaguhin mo? Have a true New Year, kapatid! Dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahayag sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cosing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita! Napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on FB. At mga kapatid, Happy New Year po sa inyong lahat! Kamusta po ang pagsalubong nyo sa bagong taon?
Sana po'y kasama nyo ang inyong mga mahal sa buhay at may naihanda po kahit papano. At kung ano man po, well, January 1 pa lang, kung ano man po yung sobra pa rin natin, wag po tayong makakalimot na i-share pa rin po yung ating blessings, hindi po ba? At sana ay hindi po kayo kabilang doon sa 231 ng biktima ng mga illegal na paputok. Mahigit 100 po sa mga yan na itala overnight lang. And so far, at least 11 po ang na-amputate o naputulan ng bahagi ng katawan. Mayroon po kanina nakausap ko po ang si Undersecretary Eric Tayag ng Department of Health at meron pong 2 biktima ng dart bomb. Ayun, dart bomb, tama ba ako? At meron po yung isa daw, halos wala na po talagang, naubusan na po ng daliri. Well, sana po ay hindi po kayo isa sa kanila, no? At tigilan na po, tama na, yung mga illegal na paputok. Hindi ko po alam kung bakit meron naman pong legal, bakit ipinipilit na ang bilin pa rin yung illegal at paputukin. Maging yung mga manufacturers, yung mga gumagawa po niyan, alam nyo na pong hindi legal, bakit yun pa rin po, hindi ba? Well, let's hope na sa susunod na pagsalubong natin sa bagong taon, yan pong 11 na na-amputate, 0 na ang bilang, di po ba? Well, mamaya rin po, kukumustahin natin ang sitwasyon on the ground at mayroon din po tayo, kamustahin din natin, di ba? Yung ilan pong kababayan natin sa labas ng bansa. Mamaya may makakasama po tayong OFW mula sa Taiwan sa ating segment na Pinoy Connect. At ang ating question of the day, ano ang inaasahan nyo sa gobyerno ngayong 2024? At siguro po kahit na mga personal wishes nyo rin this 2024. Share nyo nga po sa amin. Konting ano lang tayo, chikahan lang, very light lang. Ayaw naman nating masyado tayo kagad na, 'di ba? Hard news or seryoso sa mga buhay-buhay. Kailangan relax muna po. Muni-muni, paano ba natin haharapin ang 2024? Ano yung mga goals nyo? At dapat talagang yung goal na iisipin natin ay makakapag-commit po tayo. Napag-usapan natin yan last Friday with Pastor Bong Saking Jr., yung ating mga New Year's resolution. Di po ba? Sana makamit natin lahat yan. At kamusta rin yung gusto kong kumustahin. Nagtimbang na ho ba kayo? Nako, ako'y hindi mapalagay. Nagtimbang ako magmula before Christmas, holiday. Parang nahalos 3 kilos na yung ibinigat ko. Kayo ho ba bumigat din? Kasi naman, 'di ba? Wala, kahit na hindi na natin iniisip kung busog ba tayo, mayat-maya may nakikita tayo sa hapagkainan or nagpupunta tayo kung saan-saan, mayat-maya talagang ngumunguya yung ating mga bibig. Hinay-hinay lamang po, ha? At during this time of the year also, maraming naisusugod po sa ospital dahil sa heart attack or sa stroke or tumaas ang blood sugar. Wag po tayong mag-overeat. At ngayon na, it's a good way to start, dahil January 1, mag-refresh tayo, restart tayo sa lahat ng maging sa ating lifestyle, healthy lifestyle na po tayo. At kung may gusto po kayong i-share, mga kapatid, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. At dahil January 1, mamimigay po tayo ng konting tulong. Ay, hindi naman tulong, regalo. Ayan, tulong at regalo para po sa inyo. Para happy ang ating January 1. Maaari rin po kayong tumawag sa ating hotline sa 86315788 or sa 86316674. Share po kayo ano pa ang inyong inaasahan sa ating pamahalaan at inyong mga personal wishes and goals. Ayan, ngayon pong 2024. Sharing po tayo. Tawag po kayo or mag-comment po kayo. At dahil nga po simula ng taon, maganda dapat generous tayo, 'di ba? Sabi nga kanina nabanggit ko, dapat po nag-share tayo ng ating blessings. At bahagi po ng blessing mula po sa Sagot Kita ay 3 po ang magkakamit ng tig 1,000 pesos pa rin. Ayan, pa New Year po ng Sagot Kita sa inyo. 3, pwedeng 6 na tig 500, pero sige, sinimulan ko na 3 tigwa 1,000. Binawi pa. Hindi na, walang bawian. Bawal yon. Bawal yung bawian. 1,000 pesos.
Ayan, ang ipamimigay po natin sa ating mapipiling magkokomento sa live stream or tatawag po sa ating tanungan hotlines. Oras natin ay 8 minuto magkalipas ang alas 4 ng hapon. Kumustahin muna nga po natin ang mga nangyayari on the ground. Ayan, live via StreamYard. Kasama po natin mula sa East Avenue Medical Center, si Marlene Alcaide. Naroon pa rin po siya para mag-monitor nung mga naputukan, nagkamit ng injury. Marlene, hi! Happy New Year! Ay, nawala. Asa na? Ayun! Hi, Marlene! Nag-freeze si Marlene. Sansu, ayan. Nakamute ka! Hi. Nakamute. Ayun! Ayun. Okay na? Ayan. Happy New Year! Happy New Year! Yes. O, kamusta dyan? Ano ang latest count natin? Naku nga, sa mga oras na ito, nandito tayo sa may labas nitong fireworks-related injury. At ipapasilip ko sa inyo ng konti yung sitwasyon doon. Ano? Kita nyo medyo tahimik talaga. At hanggang sa mga oras na ito ay nananatili sa 12 yung mga fireworks-related injuries na naitala dito sa East Avenue Medical Center. Ilan daw sa mga naisugod na yan ay nakainom at na nagpaputok. At meron din nadamay lang matapos nga tamaan sila ng mga nagpaputok. Yung mga naisugod dito, yung kagabi pa yan, hanggang kanina madaling araw. So sa buong araw na pag-antabay natin dito, ay wala pa tayong nakita na bagong kaso na naipasok dito sa ngayon. So ayon sa tagapagsalita ng ospital, 6 sa mga biktima na nakatayo o naglalakad lang ang tinamaan ng paputok. Kumbaga, talagang hindi sila yung mismo nagpaputok at sila natamaan lang. 3 naman yung active user o yung gumagamit ng paputok na ang ilan lasing o nakainom pa raw ng madali. So, ang isa pa sa mga 3, ikwento ko rin lang yung sinabi ng doktor kanina na talagang ginupit pa daw o iniksian yung isang miksa ng plapla bago sindihan para kasi daw naiinit siya dahil ang tagal daw bago pumutok ng kanyang hawak na plapla. Pero nung ginupit na yun, hindi niya nabitawan agad kaya bigla itong sumabog. So, nagtamo siya ng fracture sa kanyang kamay pero hindi naman naputulan ng daliri. Naka-admit naman yung isa rito habang iba pa ay hinihintay pa rin hanggang sa ngayon yung resulta ng kanilang mga test para malaman kung i-admit ba sila o hindi. Cheryl? So kung ikukumpara, kamusta yung assessment nila? Kung kumpara last year, mas matumal ba this year? Ang sabi kanina, mas bahagyang mataas pa rin na mga ilang porsyento lamang. Pero kung ikukumpara nung pre-pandemic, talagang mababa ngayon. Pero kung ikukumpara mo last year, dahil nga may mga restrictions pa ang sinasabi kasi nila, ngayon daw kasi ay kumaga unang pag-celebrate natin ng New Year, na wala na talaga na-lift na yung mga guidelines para sa COVID-19 o nung pandemic. So ngayon parang unti-unti nagbabalik yung mga tao na nagsisimula na naman magpaputok. Mm-hmm. Pero kaya konting pag-akyat daw. Pero ano pa rin, mababa pa rin compared sa mga talagang nakaraang taon. That's good to know. Wala bang ipinanganak? Nabalita mo ba may ipinanganak dyan ng New Year? Baka may New Year baby dyan? Malamang meron dito sa ibang department. May mga, kasi di ba yan ang mga inaabangan talaga kada January 1 yung ipinapanganak sa pagsisimula ng taon. Oo, mamaya siguro hindi tayo masyado nakasilip doon sa parte na yon. Pero other than yung fireworks related injuries, meron bang nabalita na tumaas ang blood sugar or inatake sa puso or na-stroke? Wala naman. So far dito wala pa tayo nakukuha tayo tungkol dyan. Kasi nga doon sa sinasabi nga noon, may iba na napasobra yung kanilang pagkain, meron naman na dahil sa sobrang kalasingan, di ba yung may mga sa mga ilang aksidente. Pero dito ay wala pa naman tayong nakuhang ganyang report, Cheryl. Kamusta naman yung ating, dahil nga matumal, naka-12 lang, so hindi naman masyadong napagod. Kamusta yung ating mga frontliners? Nagbantay ka ba dyan na hanggang pumasok yung 12 midnight? Kamusta raw ang kanila rin celebration? Sila naman ay
sanay na sila. Na talagang every year ay talagang nakabantay sila. Pero yun nga, konsuelo na rin sa kanila na hindi ganoon kataas Busy, yung bilang oo. kumpara dati na talagang, di ba, daan, nasa isang gabi lang, ilang daan yung kanilang ginagamot. At umaasa sila na sa mga susunod na taon ay talagang patuloy naman na bumaba naman daw itong mga nabibiktima ng kaputok, Cheryl. Okay. Well, that's good to know. Sana hanggang dyan na lang at wala nang humabol pa today, January 1, dito sa mga fireworks related na injuries. O medyo pahinga-pahinga ka na muna dyan, Marlene. And Happy New Year sa iyong team. Happy New Year, salamat. Ayan, si Marlene Alcaide mula po sa East Avenue Medical Center na katulad nga po ng nasabi niya, which is good, pre-pandemic and then now ay bahagyang tumaas pero hindi ganoon kataas. But so far we have 231, that's according to DOH at sana nga po ay hindi na po tumaas ang bilang na yan. Kamusta alamin naman natin, alam nyo, paggising ko kanina rin, napansin ko, talagang medyo yung pollution, makapal. Kamustahin nga po natin, itong mga kalat din sa mga kalsada at polusyon. Puntahan naman natin ang ating correspondent, nasa San Juan naman, si Rainiel Pawid. Hi, Rainiel! Happy New Year, Sherry. Happy New Year! Oo, tama, no? Tila mafag nga kaninang umaga dahil akalain mo na nasa Baguio ka. Pero yung mga smog yan ay mula nga doon sa mga naganap na paputok gabi, no? Kaya nga dito sa Mandaluyong, sa Pasay at sa Quezon City, yun nga dahil akalain mo nasa Baguio ka dahil doon sa Malafag, pumunga doon sa mga residente kaninang umaga. Yan namang mga smog na yan, yung ikinabahala ng DOH, mismo ni Health Secretary Ted Herbosa. Mapanganib o peligroso umano yung mga particles na yan, lalong-lalo na doon sa mga mahihina yung baga, yung meron ding allergic rhinitis at merong asthma. So, Cheryl, pinapayuhan lahat na hanggat maaari kung hindi pa wala namang importante gagawin sa labas ay wag na muna na magpagala-gala within the day para mag-subside muna yung smog na yan at mask na rin umano. At let's commend naman yung ilang mga LGU o yung mga barangay all over NCR dahil yun nga kahit nagkaroon ng ilan na nagpaputok na nung pagsalubong ng bagong taon at nag-iwan ng sangkaterbang kalat ay agad-agad naman na isinunod nga yung mandato ng bawat barangay na linis na agad yung mga ito. At DOH mismo at yung fire protection, nagpaalala doon naman sa mga kapatid natin na maglilinis, Cheryl, na mag-gloves daw para hindi nga malagyan ng bura yung kamay, maging yung mga balat dahil delikado pa rin ito at yung mga hindi tumabog na paputok ay buhusan na agad ng tubig. Cheryl. At kung i-assess natin yung, siguro kasi mahihirap ikumpara last year or the past 2 years kasi nga pandemya. So talagang yung obserbasyon, hindi natin napansin yan o naramdaman yung smog, or yung fog. Pero pre-pandemic, how is it? Kung ikumpara sa pre-pandemic, is it worse now or mas less pa ito kumpara pre-pandemic? Pre-pandemic ay mas malala yung smog na nararanasan natin, Cheryl. Pero ngayon, ayun nga, kahit na lesson, na masasabi nila na lesson yung smog na nakita natin, ay hindi pa rin ito kaaya-aya, lalong-lalo na doon nga sa may mga sakit sa baga. Kaya minungkahi rin ng Department of Health na ipatupad na sana sa buong bansa yung tuloy-tuloy na pagkakaroon nitong community-led na firework area. So, para doon na lang gagawin nga yung fireworks display at sa pamamagitan daw nun ay magiging centralized o one-way na lang yung pagkakaroon o yung pagsiklab ng mga usok. So, sabi nga nila, normally yung mga ganun na area ay ginagawa sa mas malalawak at malayo doon sa mga residential area, Sherry. Well, ideal yan, pero tayo mga Pilipino, gusto enjoy natin yan Biruin mo nga, doon lang sa Bukawi, di ba? Talagang dinadayo kahit mula sa malalayong lugar. At saka pinakaayaw niyan siguro, yung of course, yung manufacturers ng mga paputok, di ba? Although sa atin, as individual, mamamayan, in a way,
malaking katipiran din yan sa atin kung di na tayo gagasto sa paputok. Tama, Cheryl, no? Nabanggit mo yung mga manufacturer doon sa Bulacan, lalong-lalo na doon sa Bukawi. Minsan nabisita natin sila na mahirap na daw talaga, no, na kung ipapatupad nga yung ganyang sistema. Unang-una, palyado yung magiging kita nila sa kada taon na tuwing December lang naman sila kumikita daw ng malaki. At within dito nga sa 4 decades ng industriya na ito, na negosyo na ito, iba't ibang administrasyon na rin umano yung nag-try na kitilin nga itong kanilang negosyo. Pero sabi nila, pabor sila doon sa may mandatory na fireworks display area. Pero sana ay isipin din daw yung kabuhayan nila, o kung aalis man nga yung kabuhayan na yun, ay sana handa rin daw yung gobyerno para palitan naman ito ng panibagong pangkabuhayan. I'm not sure kung may update ka rin, Rainiel, doon sa dami ng kalat sa Metro Manila. Kasi isa rin yan sa laging ina-assess natin, di ba? Kung ilang toneladang kalat ang nahahakot ng MMDA. Any update or maybe even dyan sa San Juan? So far, Cheryl, wala pa sila nung specific data, nung load ng mga kalat. Pero sa San Juan, ay nakita natin na per barangay ay halos isang truck yung nahahakot dahil nga doon sa nagpaputok pa rin kagabi, no, kahit may mandato na sana gumamit na lang ng alternatibong pampaingay. Ito naman nga yung Eco Waste Coalition, sinabi nila na for this year ay mababawasan daw talaga itong load ng basura. So iniintay na lang natin na yung assessment ay magpo-close yan around 7 p.m. daw mamayang gabi, Cheryl. Nagkaroon ka ba ng pagkakataon, I don't know kung nagkaroon ka ng pagkakataon na makausap si Mayor or even officials dyan or authorities sa San Juan? Ano ba ang inaasahan ng mga taga San Juan this coming 2024? This coming 2024, Cheryl, asahan na raw mula sa LGU yung pagkakaroon nga ng mas maraming job hunting na ipafacilitate nila. No, kasabay nga nitong bagong taon ay bubuksan din umano yung ilang mga job opportunities para nga ma-equalize o ma-normalize naman yung doon sa sektor ng employment dito sa syudad. At sa ilang mga city, gaya doon nga sa Quezon City, sa Caloocan, at dito sa Mandaluyong, ipapatupad naman yung kontra sa drugs, no, yung para maging drug-free na umano yung mga syudad. And yung mga target nila is 2024, Cheryl. Alright, thank you for the update at Happy New Year sa iyo at sa iyong team. Rainiel Pawid, nag-uulat po mula sa San Juan. Mga kapatid, sali po kayo sa ating discussion, ha? At kung gusto nyo pong manalo ng 1,000 pesos na pa-New Year ng Sagot Kita, sagutin lamang po ang ating question of the day. Ano ang mga inaasahan mo mula sa gobyerno ngayong 2024? Mag-comment lamang po kayo sa ating discussion online. Pwede rin po kayong tumawag at mag-shout out. Pwede tayo magpa-shout out sa ating tanungan hotline sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nangunguna bilang news, public service at entertainment radio station sa Mega Manila. Radyo 5, True FM. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na, no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5, True FM.
Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5, the country's broadcast icon and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa 1PH, Signal, Channel 1, sa YouTube channel ng News 5 Everywhere at Radyo 5 FB page. Mapapanood din mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa TV5. Anong laman ng puso mo? Sinong laman ng puso mo? Huwag ka nang malungkot. May makakausap ka na. Halika na kapatid at samahan ako, Kuya Poy, dito sa Heart to Heart. H2H, Heart to Heart. Para sa usapang unfiltered, unedited, marubtuban. Tungkol sa love, life, love life, unlove life. Alam mo kapatid, pag-usapan natin yan. Makikinig ako sa'yo. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. H2H, Heart to Heart. Usapang with feeling sa 92.3 True FM. Magpakatotoo tayo. Have a true New Year, kapatid! Tayo sa totoo. Tanong mo, sasagutin ni Cheryl Cosing. Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Oras natin mga kapatid, 4:25 ng hapon, January 1, 2024. Kami po ay nagbabalik dito sa programang Sagot Kita. Ako po ang inyong lingkod, kasama nyo, Cheryl Cosim. Ating question of the day, ano ang inaasahan nyo sa gobyerno ngayong 2024? Ayan, sali po kayo sa ating discussion at baka isa po kayo sa mapili natin na magkakamit ng 1,000 pesos. Yay! Tatlo po ang pipiliin natin, mga kapatid, mula sa ating callers or doon po sa magpo-post sa ating live stream. Pwede po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. At this point po, ay kausapin natin ang ating callers. Kasama natin si Adela Toriaga ng Tanay Rizal. Hi, Ma'am Adela. Hello po. Happy New Year! Happy New Year din po. Kamusta po? Ano po? Paano nyo sinalubong? Okay naman, no? Paano nyo po sinalubong ang 2024? Ito, masaya din kasi Naku, Adela, nagpuputol-putol ka. Sandali, ano ulit? Take 2. Ay, lalabas. Okay na po. Opo, better na. Paano nyo po ulit sinelebrate yung New Year? Kahit kahit simple lang, masaya naman. Meron ho ba kayong mga pailaw, paputok? Gumastos pa ba kayo doon? Meron naman, kahit kaunti. Oo. At ano ang kadalasan, paano? Sino mga kasama nyo? Paano nyo sineselebrate kadalasan ng bagong taon po? Ayan po, magkakasama kaming pamilya. Okay na yun. Oo nga naman. Oo. Basta masaya na. Safe at magkakasama, yun ang mahalaga. Ano po? Oo. Ano ho ba ang inyong inaasahan or sana'y New Year's wish mula sa pamahalaan ngayong 2024? Sana nga sana madagdagan ng pension kasi nga, di ba, nagme-maintenance. Tapos nagbibiling gamot, kung ano-ano. Opo. Kulang ang pensyon sana. Oo. Yun, nakukuha nyo po ba yan sa SSS? Oo. Kasi maliit nga lang ang pensyon. Opo. Nakakaraos naman kahit papano. Oo. Abay, totoo. Ilan taon na ho ba kayo, Nanay Adela? 60 ko lang, nitong nakaraang taon. Ay di pasok na pasok. Nakuha mo na kagad yung retirement mo. Oo.
'di ba? Ano bang pinili mo sa retirement mo? 'Di ba meron yan yung in bulk or buwan-buwan? 'Di ba may ganun? Oo. Buwan-buwan. Ang kinuha mo, mas pinili mo yung buwan-buwan. Kasi meron yun, naalala ko yung mama ko, tinanong siya kung good for 1 year ba or 18 months? 18 months. Ay, 18 months. 18 months po, oo. So, hindi nyo muna kinuha, mas maganda yung yung buwan-buwan para sa'yo. Oo. At totoo ba, nananahi ka pa rin ng sapatos? Tuloy pa rin ang trabaho? Opo, kare-resign ko lang po ngayon. Ay, bakit? Taon na to, hindi na ako pumasok. Dahil nag-retire ka na talaga? Oo. Okay naman. Wala pa. Hindi mo pa nararamdaman yan. Baka hanapin ng katawan mo. Kaya nga ito, nagkasakit, ng ubo. Abay, tubig. Maraming tubig po ang kailangan. Kaya nga ho. Hindi naman kailangang gamot agad. Sabi ng mga doktor, kung malinaw naman yung plema, kailangan lamang pong itubig yan. Mawawala yan ng kusa ng 7 araw. Pero, sabi nga ho, diba? Hindi sakit ang ubo. Kailangan lang tubig. Diba ho? Tama po. Ayan. Ngayong nag-retire ka na, anong plano mo? Sa bahay na lang. Meron na po ba kayong apo? Meron, 2. Di magkakaroon po kayo ng mas maraming oras. Oo. Inyo pong asawa? Wala na ho. Patay na. I'm sorry to hear that. Single na. Single mom na. Single? Pwede pa bang ilang years ka na bang single? 10 years, 9 years. Matagal-tagal na. Pwede na ulit mag-boyfriend. Open ka pa ba para magkaroon ng love life? Ayoko na ho. Ayaw na. Ayoko na. Tama na. Itong wala ng problema. Ayan po. Baka may gusto po kayong batiin, Nanay Adela. Wag na ho. Wala na. Wala namang babatiin? Okay na. Inyong mga anak, pamilya? Shout out. Andito lang sa amin looban Sa aming bahay pala. Di masarap po na magkakasama po kayo. Magkakasama kami. Well, Happy New Year po sa inyo at sa inyong pamilya po. Happy New Year din ho. Salamat. Si Nanay Adela Toriaga ng Tanay Rizal. Ayan. Now, yun lang ang kanyang hiling mula sa pamahalaan. Sana daw ay tumaas naman ang pensyon. Pambili ng gamot, pang maintenance. Ayan po, yan ang isa sa mga, let's hope na mas maging maganda po ang health system natin dito sa bansa. Kasama natin ating next caller, si Lori ng Cavite. Hi, Lori! Hello po, magandang umaga po. Good afternoon, magandang hapon na! Ay, magandang hapon. Sorry. Kamusta ang inyong pagsalubong sa bagong taon? Paano ninyo sinelebrate? Masayang-masaya po. Maraming putukan. Tapos talunan. Baka lumaki pa, yung mga nagtalunan. Baka lumaki pa. Kamusta naman po ang inyong pinagsaluhan? Marami pong pagkain. That's nice. Ilang taon ka na ho ba, Nay Lori? 55. Bata pa. Ilan ang anak mo? Isa lang po. Isa? May asawa na ba ang iyong anak? 20 years old. Nag-aaral po. Nag-aaral. College po. Malapit nang matapos. First year college. Malayo-layo pa. Kaya pa yan. Huwag lang bibitaw, di ba? Opo. Ano po ang ating hiling or ang ating inaasahan mula sa pamahalaan ngayong 2024? Ang inaasahan po ngayong 2024, yung pong ng mga sa gobyerno natin, kasi kagaya po ng SS, pension, saka po ng yung PhilHealth, ganyan. Kasi po, kailangan natin yun. Talagang kalusugan po, sana kasi I think yan ang isa sa mga talagang gusto po ng ating mga kababayan. Yung tax na ibinabawas sa atin, actually, kahit na gawin nilang malaki yan, pero
nararamdaman mo pagdating sa health system, 'di ba? Libreng pag-aaral, pag nagkaroon ng problema, nandyan kagad ayuda. I don't think magrereklamo tayo kahit na mas malaking tax ang tatanggalin sa atin. Basta nakikita natin at nararamdaman natin sa panahon ng pangangailangan. Opo, Diba, Lori? Opo. Oo. Ikaw. Go ahead. Ano po Saka yun? po nagpapasalamat ako ng marami, unang-una sa Panginoon. Sana po lagi kami malakas, yung mga pamilya ko, mga kapatid ko, yung pong mga anak ko, mga pamilya. Kung pamilya ko. Ikaw, kamusta ka naman? Kamusta? Ito po, medyo ano pa rin po, nahihirapan po sa sitwasyon. Kasi nga po, yung marami pong mga problema. Tapos yun nga po, na-stroke ako. Tapos ano po yung pong mga benefits, yung pong sa tungkol sa yung pong binibigay nila sa hindi ko masagot. Yung pong sa yung ayuda kagaya niya. Opo. Tapos yung pong sa financial assistance po, wala pa rin po. Bakit po? Saan po ba tayo lumapit? Sa sa MWO, yung pong sa financial assistance. Saan po yan? Diyan sa Cavite? Opo, yung pong makukuha na benefit. Saan po ba kayo sa Cavite? Sa Indang Cavite. Indang Cavite. Ano daw kung hello po, good morning sa mga taga Indang Cavite, sa LGU ng Indang Cavite. Bakit daw matagal? Wala pa nga po. Ano daw ang balita? Ang sabi po doon sa yung sa financial assistance, antay-antay ko lang daw po. Okay. Mahirap po yung ganun, di ba? Baka yung antay-antay abuti ng matagalan. Pero kung kayo po ay meron pong maintenance, sabi nyo nga po ay kayo'y na mild stroke, baka gusto niya rin pong humingi ng tulong or lumapit po sa DSWD. Ang alam ko po ay nagbibigay din po sila ng assistance, ng financial assistance para po sa maintenance ng gamot. Not sure kung every 3 months po ay pwede po kayong makalapit, pero hanggang 5 to 10,000 po ay nagbibigay po sila. It's best po na magpa-assiste po kayo, punta po kayo sa LGU, tanungin nyo po yung sa social worker, social services po nila, at para ma-assistehan po kayo. Maaari rin po kayo mag-inquire sa main office ng DSWD or ipa-check nyo po sa inyong anak, yung website po ng DSWD. Makikita nyo po yung pwedeng assistance na maibigay din po sa inyo. Opo, yun nga po, hintay ko nga po. Maraming salamat po. Opo, thank you Nanay Lori. Nanay Lori, at ang aming pong dasal ay patuloy po ang inyong pag-recover mula po sa inyong mild stroke. Opo nga. Maraming salamat po. God bless po. Happy New Year. Happy New Year too. At mula naman sa Marikina, kasama natin si Felix Reyes. Hi Felix. Hi Ma'am Cheryl, magandang hapon po. Happy New Year. Happy New Year po. Happy New Year. Oo, may trabaho ka ba? Wala. Meron naman po asawa na. Hindi, may trabaho ka today. Yes, ma'am, meron po. Oy, pare-pareho tayo nagtatrabaho. Yes, tama po. Mabuhay po. Anong oras ang trabaho mo? Hanggang anong oras? Hanggang 7 po ng gabi. 7. So, nagbe-break ka ngayon. Baka mapagalitan tayo. Hindi po, nakabreak naman po. Nakabreak. Ano ang iyong inaasahan or hiling sana mula sa gobyerno ngayon 2024? Siyempre, lahat naman po tayo umaasa pa rin po na bababa lahat ng pangunahing bilihin natin, bigas, lalo na gasolina. Siyempre, tumasa rin po na sana itaas din yung sahod kasi tumataas po yung mga bilihin pero yung sahod po natin is hindi tumataas. Parang wala rin po nangyayari, hindi makakaipon. Oo, totoo. Yan po. Naintindihan naman kita, John. May punto, nakaka-relate din naman ako dyan, Felix. Talagang, ang bigat eh. Ikaw ba, minimum wage earner ka ba? Or minimum po. Ano pa, may naiuwi ka pa ba?
kahit pa paano sa awa ng Diyos, meron pa naman po. Nakakaraos naman po sa araw-araw. May pamilya ka na ba, Felix? Meron po. 2 na po yung anak ko. 2 na ang anak. Si Mrs., ano naman ang trabaho? May trabaho rin? Full housewife po. Full housewife. Yes. Oo, para mas makatutok. Ilang taon na mga anak mo? Isa pong 6 and then yung isa po yung bunso is magpa-5 po bukas. Ay, magkasunod. O, pahinga muna. Yes po, family time po muna tayo bukas. Bukas. Yes, well, birthday po niya. Sino ang may birthday? Sebastian Reyes po. Si Sebastian, siya yung bunso mo. Yes po, 5 years old po bukas. Ayan, happy birthday sa'yo. Anong tawag mo? Basti? Baste po, Baste. Baste? Yes po, opo. Ayun, happy birthday sa'yo, Baste. Yes sige. Abay, thank you for calling. Thank you din po, ma'am. Ang dasal namin ay magkaroon kayo ng mas magaangan na buhay, At patuloy na magsama-sama ang iyong pamilya. Happy New Year sa iyo, Felix. Happy New Year din po, ma'am, sa Cheryl. Salamat po. Thank you. Mga kapatid, pwede pa kayong humabol, Pwede pa kayong mag-comment sa ating live stream or tumawag sa ating tanungan hotline sa 863-1578 or sa 863-16674. Aba, baka malay nyo, kahit 3 lang po pipiliin namin, isa kayo dun sa mapalad na magkamit ng 1,000 pesos. New Year po yan ng Sagot Kita. Sagutin lamang po ang tanong na ano ang mga inaasahan mo sa gobyerno ngayong taon. Ayan, better health care system, narinig po natin, at sana yung inflation rate natin ay mas makontrol or simula nang magbumaba po yung mga bilihin. Sana'y na kahit naka-holiday ang mga kawani natin sa pamahalaan ay nakikinig at naririnig po ang boses ng ating mga kababayan. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik pa rin po ang programang Sagot Kita. Pinarangalan ng PIMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong chika-tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo, Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, napakabait. Totoo naman, mayroong ganyan. Parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating 2 kamay. Bawat mali may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang naghahanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Dahil sa iba niya po hinanap. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo kahit ang sama ng magulang mo. 9 na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM.
Totoong abot na abot ang True FM saan man panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Basta may Pilipino. Sundan at ilike ang Radyo 5 True FM sa Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Dito na tayo sa totoo. True FM, tunay na kapatid. Maaasahan sa radyo at online. Hindi lahat ng pag-ibig destined. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. At handa akong tanggapin ang titulong World's Biggest Fool. Yung iba, meet and greet lang. Basta palagi mo lang itong tatandaan. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit na alam ko na ito'y bawal. Hindi lahat ng relasyon built to last. Yung iba, build lang. Hindi ko ang nanay ko! Impostor ka! Impostor ka! Lumayo ka sa akin! Sana Lord, ang radyo-drama ng buhay sa paglalahad ni Lourdes de Vera. Tayo ay dumadaan lamang. Sa mundong ito, we have to make the most out of it. Dapat mabuhay tayo ng ganap at dapat namnamin ang sari-saring mga kulay ng buhay. Ito may mahapdi o masaya. Namnamin ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo. At lalong-lalo na, namnamin ang bawat pagkakataon na kapiling natin ang mga mahal natin sa buhay. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. With catch-up episodes tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. May mga bagay na meant to be. Mayroon ding meant to end. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan at pagtatalo, laging tanungin ang sarili. Sulit ba ito ang ganitong pagtatalo sa malaking perspektiba na hindi habang buhay ay naririyan sila? Sana Lord, sa Radyo 5, True FM. Ano ang ipagpapasalamat mo sa pagpasok ng 2024? Have a true New Year, kapatid! Dito tayo sa totoo. Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, ano ang mga inaasahan mo sa gobyerno ngayong taon? Habol pa po kayo. Baka kayo pa ang mapili namin na magkamit ng 1,000 pesos. Mamaya babasahin din po natin yung mga mensahe ng ating netizens. At hindi po makukumpleto ang ating unang araw sa taong 2024 kung wala po ang ating mga kababayan din natin mula po sa labas ng bansa. Punta na po tayo sa ating segment na Pinoy Connect. Dito po pag-uusapan natin ang lagay ng mga OFW at iba pa nating mga kababayan abroad. At live via StreamYard, si Miss Lorna Hina, isang OFW sa Taiwan. Happy New Year sa iyo, Lorna! Happy New Year too! Ayan, hello! Kamusta? Gaano ka nakatagal dyan sa Taiwan? Hello! Almost 22 to 23 lang. Ay, ang tagal. 23 na po. 23 years na, pero kailan ka huling uwi dito sa Pilipinas? Last nang umuwi kami ng Pilipinas, maybe almost 11 years. Ang tagal na! Abay, uwi na! Bakasyon naman! Nagplano po kami maybe next year kasi yung mga anak ko graduating ng college, so very sacrifice. Oo. So ano ang trabaho mo dyan sa Taiwan? Caregiver po. Caregiver. At ano ba yung 23 years? Yung 23 years mo ba dyan, isa lang na amo or nakailang amo ka na rin? Naka-isa, dalawa, tatlo. Yung una kong amo, 5 years ako doon. Tapos sa pangalawa, 3 years. And then sa pangatlo, 10 years. Oh. Tapos itong ano ko ngayon, 1 year pa lang po ako dito. Bago pa lang. Oh, paano mo sinalubong yung iyong bagong taon?
Yung bagong taon ko kasi, normal lang po kasi, ano siya, yung, sabi ng anak ko, stay at home lang tayo kasi para hindi tayo, delikado sa labas, sabi niya ganun. Sabi niya, stay at home lang tayo daw. Tapos yung isa kong daughter nasa medyo malayo, sa ibang, kasi doon siya nag-work. Yun. Ibang bansa. So, kaya sa bahay, at home lang kami. Tapos, and then, ngayon may pasok ako sa, work. Kaya, ito. So, paano video call na lang kayo para magkakasama pa rin, kahit magkakalayo? Opo. Ganon po. Nag-video call na lang po kami. Pero andito, in Taiwan din po. Nasa Taiwan din yung anak ko. Nasa Taiwan din. So, okay Opo. din, Ano ang mga pinaka nami-miss mo sa New Year ng mga Pinoy? Ang nami-miss ko sa New Year sa Pinoy kasi every time na umuwi ako, sama-sama kami magkakapatid, pamilya. Lahat sila may asawa at mga anak nila. Gusto ko, salo-salo kami lagi. Magkakasama kami sa bahay. So, plano mo yan, next year sana, ganun ulit? Sa next year, pinaplano ko, kasi sabi ko sa mga anak ko, namimiss ko naman din yung Pasko, ng mga kasama ko yung family ko. Siyempre, masaya. Ganun. Oo, Bicol Sa Bicol, paano bang, taga Bicol ka pala? Opo. Oo. Sorsogon po, Sorsogon. Sorsogon. O ano ang iyon sanang wish mula sa pamahalaan? Inaasahan mula sa pamahalaan ngayong 2024? Wish ko po sa pamahalaan, sana po magkaroon ng better opportunities sa mga kababayan natin para good syempre sa kababayan natin. Para namang mabago naman po pero naano ko po ngayon malaki po ang pagbabago. Nakita ko lalo ng Sorsogon din po ang laki ng pagbabago ngayon. Yes po. Sino bang katabi mo dyan? Mga kababayan din ba natin yung mga yan? Sino mga kasama mo? Mayroon po ako ditong dalawang kababayan po, nag-aalaga din po sila ng matanda. So, ang isa taga Batangas. Ipakita mo nga para makita natin. Hindi ba nahihiya? Ayan. Andito si tawag dito. Hi. Hello. Ikaw ba ang taga Batangas? Opo. Oo. Lipa Batangas. Tawagin ko po yung isa. Gano'n nakatagal? Anong pangalan niya? Taga po siya. Ha? Pangalan mo? Catherine Velasco po. Catherine, gano'n ka nakatagal dyan? Gano'n nakatagal dyan si Catherine? 4 years. 4 years. Oo. Kamusta naman kayo dyan? Isang employer. Pero kamusta kayo dyan? Bakit kayo magkakasama? Paano bang siste nyo? Ako po, yung ang caregiver ako dito as in a company. Siya, one lang siya, yung isang lang po ang nila boss, amo niya, isang alaga lang po niya. Si Catherine. So, kagabi, na-experience nila, nagpunta sila sa 101. Oo. Catherine, kamusta yung experience ng New Year dyan sa 101? Ayun, may isa pa. Catherine, ano daw experience mo sa Taiwan sa New Year? Itong New Year, ma'am, nagpunta kami, ma'am, sa 101. Kamusta ang ganda? Saya? Opo. Masaya, ma'am. First time, ang ganda. Oo, may mga kababayan tayo na talagang lumipad dyan para ma-experience din yung fireworks dyan nga sa Taiwan. Ito. Napapakilala ko din po sa iyo, isa pa naming kasama dito. Sino siya? Taga Cebu po siya. Taga Cebu. Maayong hapon. Gaano ka nakatagal dyan? Anong pangalan mo? May hapon po. Ako po si Ruth Katan. Actually, taga po ako. Taga Dumaguete City. Hello, taga Dumaguete City dyan. Ayan. Sige, shout out ka na.
Sino mga gusto mong batiin sa Dumaguete? Gaano ka na ba dyan katagal? Ako dito, magti 13 years. Matagal na rin, ano? Kayo, wala pa ba kayong balak bumalik dito? Meron naman kasi yan ang natin, origin country. Pero mag-iipon pa. Magtatrabaho muna, ma'am. Magtatrabaho muna. Kulang pa yung 13 years. Magtatrabaho muna. Matapusin mo ng mga anak, saka na uwi. Ayun. Yun na nga po. Kaya tingnan mo ako. Ganon din ba si Catherine? Matapusin mo ng mga anak, saka na uwi. At saka uwi. Si Catherine din ba may asawa at anak na? May sir. Ang asawa ko sa kabilang... Wala na po kami. Okay. May isa pong anak. May isang anak. Well, ang mahalaga na nandyan ang anak mo. 19 years old. Yes! Hi! Happy New Year sa inyo! Makikita, pero naririnig natin siya. Oo. Diba? Si Cheryl Cosim po. Mamaya, balikan nyo, isisend namin sa inyo yung link. Makikita nyo to, mapapanood nyo sa Facebook kasi uploaded naman tong ating live. Ito, weekly sige. Shout out! Merry Happy New Year sa lahat! Bago natin ibaba, magkanya-kanya na kayong bati. Sino mga gusto nyong batiin dito sa Pilipinas? Kamu na naman. Binabati ko po yung mga kapatid ko, hipag ko, sa Sorsogon, lahat ng mga kabats ko, batch 83. Hello, nandito ako. Catherine. Happy New Year. Happy New Year. Ikaw naman. Nakamulaan naman, pamilya ko ma'am sa Lipa, Batangas. Anong mga pamilya yan? Anong apelido nila? Manalo family. Ayan. At ang iyong anak, batiin mo. Hello po. Maayong bunda, amayong hapon din sa Dumaguete City, sa mga Katans family. Katans family. Ayan. Maura to. Sa daghang salamat. Ayan. Mag-iingat kayo dyan. At Happy New Year sa inyong tatlo. Malamig. Malamig. Sige, pag nabisita ako dyan pupuntahan ko kayo. Malamig. Yes po! Nice to meet you. Dito po kami sa hospital. Nasa TriStar General Hospital po. Sige, pag ako'y... Kasi nakapunta na ako dyan once, pero mga mga 30 years ago pa. Matagal na. Matagal na po. Oo, matagal na. Parang ako matagal na rin po ako na hindi nauwi. Ayun. Mag-iingat kayo at Happy New Year ulit sa inyong tatlo. Happy New Year. Thank you po. Ayan po ang ating mga kababayan mula po sa Taiwan. And it's good to know, mga kapatid, na they're doing well. They're doing okay naman po. Samantala, bago tayo magpaalam, basahin natin yung ilang mga mensahe ng ating netizens. Si Liv Dane, gusto ko this year maayos na pamumuhay, good health, at peaceful life. Si Christine Sarez, sana po ang government po natin mas pagtuunan ng pansin ang ating agrikultura para magkaroon ng maraming ani at ng matugunan ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain. Si Ruthia Amor, Happy New Year! Wish ko this year sana bumaba ang presyo ng mga bilihin lalo na yung bigas at sana magka-love life na ako. Ayan, i-manifest mo yan, Ruthia. Ayan, claim it. Si Ping Ace Piña, Happy New Year! Bilang isang individual na mamamayan, gawin nyo lang ang nararapat sa ating bayan. Si Ramel Maluto, sana po pantay-pantay ang pagtulong ng pamahalaan sa mga taong nangangailangan ng tulong at sana po mapansin din ng ating gobyerno ang mga PWD na nangangailangan ng tulong. Happy New Year! Si Leonard Tumblod, ang gusto ko po matuloy ang dagdag na benepisyo sa aming mga senior citizens. Si Mary Grace Vallespin, sana ang pamahalaan wag alisin ang tradisyonal na jeep kasi po ang mahal nga ng mga bilihin, mas mahal din ang plate ng bus, mas lalong humihirap yung mahirap na.
Si Wilma Karaig, sana ang gobyerno ay maalis na ang katiwalian sa lahat ng sangay ng pamahalaan kasi po pag mawala yan, magiging maayos ang tulong ng gobyerno sa lahat. Oo. 'Di ba yung report nga dati ni former Senator Ping Lacson, napakalaking halaga ng national budget daw ang napupunta sa mga SOP. Ayan, ang nais ko sa gobyerno ay mahusay na sistema ng programa para pang negosyo ng mamamayan para pinansyal na stable. Si Martin Quizon. Dems Oliveros, inaasahan ko po na sa gobyerno na sana mapababa nila ang presyo ng mga bilihin. Si Rowie Cascaño, ganun din, presyo ng mga bilihin. Sana bumaba, karamihan, talagang kalusugan at yung inflation po na nararamdaman natin. Mga kapatid, salamat po for joining us ngayong January 1, 2024. At ang ating maswerteng makakatanggap ng tig 1,000 pesos! Congratulations, Felix Reyes, Adela Toriaga, at si Lori To. Kayo po ang nanalo ng tig 1,000 pesos. I-send lamang po ang detalye sa aking FB page, mga kapatid. Direct message po kayo. Ilagay nyo po doon ang inyong pangalan, date ng pagkapanalo at contact number para agad maipadala po sa inyo ni Susan ang tig 1,000 pesos nyo. Diba? San. Ayan, at dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Magsama-sama po tayo ulit bukas ha, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ang ating topic, wala tayong teaser, ang ating topic tomorrow ay pag-usapan natin ang finances. 'Di ba? Paano natin dapat gastusin ang ating mga sweldo at paano makakaipon ng kahit papaano? Yan po ang ating pag-uusapan tomorrow dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Again, Happy New Year po sa inyong lahat. Sagot kita!